Hello, good morning! At ngayon ay nandito na naman tayo sa kusina for today's video. Dahil madalas talaga ay eto nga yung routine ko. Pagkatapos ko nga niyang magtimpla ng kape ay diretso na nga rin ako dito sa kusina. Dahil ngayong araw ay magluluto naman ako ng sinigang na pata ng baboy na meron ngang sahog na ubod ng niyog. Dahil sa amin sa Mindoro, ang ubod ng niyog ay inaasiman lamang ng dahon ng libas. Kaya naman this time ay naisipan ko magpabili na lamang ng pata ng baboy kay daddy at ihalo ko na nga lang yung ubod ng niyog. Fast forward, makalipas naman ang 20 minutos ng pagpapakulo ay lumambot na nga ang pata ng baboy. At dahil sobrang lambot na nga ng pata ng baboy at halos sumiwalay na nga yung laman dun sa buto at hindi ko na nga maihalo yung ubod, kaya naman kinuha ko na lang yung sabaw at saka ko naman inilaga ng panibago yung ubod. At pagkatapos ko namang palambutin ang ubod ay saka ko naman muling ibinalik at isinama nga dito sa pata ng baboy. At dahil sobrang lambot na nga nito at hindi na nga ito pwedeng patagalin pa sa pagpapakulo ay naglagay naman ako ng isang sachet ng sinigang sa sampalo. At hihintayin ko naman niyang makuluan para siguradong natunaw na nga yung inilagay kong sinigang sa sampalo. Pinatikman ko na rin kay daddy kung sigurado na nga ba yung lasa at okay naman na daw. At mas masarap humigop ng mainit na sabaw lalo na kung mga ganito ngang luto, kaya naman for today's vlog ay nagsandok na rin ako. Lalo pa't mahihilig nga yung mga kapatid ko sa may mga ganitong sabaw. And thank you Lord sa lahat ng blessing at salamat din sa aking bayaw na nagbigay ng ubod. At first time nga naming makakain lahat ng ganitong luto, kaya naman ganang-gana nga kami sa aming pagkain. Kinabukasan ay meron naman kaming dadalawing kamag-anak at nagready nga ako nitong mga gulayin na dadalhin. At medyo inartihan ko lang ng gayak para naman sa ganun ay mas maganda nga siyang iabot. At habang nasa biyahe naman kami ay medyo inulan nga kami at eto nga at napakadilim nga ng paligid. Saglitan lang din naman kami doon at pagkatapos nga ay dumiretso naman kami sa pagsimba. Medyo alanganin nga yung pagdaan namin dito dahil alauna nga yan ng hapon. Kaya pala walang mga masyadong tao at napakatahimik nga ng paligid ng simbahan. Habang naglalakad naman kami paloob ng simbahan ay tinawag nga ako nitong si ate at nag-aalok ng kanyang tindang sampagita. Naranasan ko rin ang ganitong pagtitinda, kaya naman kapag may nag-aalok nga sa akin ay hindi nga pwedeng hindi ko nga bibilhan. At sa mga oras na nga yan ay wala namang misa at dahil ang misa nga daw ay alas 3 pa ng hapon ay nanatili na lang kami dito ng ilang saglit at bahagyang taimtim na nagdasal. Sobrang ganda at napakalamig sa loob ng simbahan na to. Malapit lang din siya sa UP Town Mall, kaya naman pagkalabas nga namin ay dumiretso nga kami dito sa mall. At minsan nga lang kaming makapunta dito, kaya naman susulit-sulitin na nga namin ang pagpasyal dito. Yung wala naman kaming bibilhin at naisipan lang din namin na dito na lang kami kumain. Dahil pag alis nga namin sa bahay ay maaga nga rin kaming kumain ng agahan, kaya naman nakaramdam na nga rin kami ng gutom. Bali, eto na rin yung aming tanghalian at kasama na nga dito ang aming merienda. At dahil mainit pa nga etong aming in-order ay talaga namang napakasarap nga sa aming sikmura. Hanggang dito na lang ang aking mini vlog. Mahal ko kayo at ingat kayong palagi. Thank you for watching. Bye!